ka, sad lang kasi yung taong pinagkatiwalaan is parang isa-isang idlap, isang araw, mawawala bigla. Number 2 is hindi ka dapat pala magtiwala ng buong buo. Number 3, lahat ng mga taong tinutulungan natin kailangan May limit. may limit. Okay, hindi. Sige. We respect. Hindi, okay lang. Petik sa tawanan, gabi at kwentuhan. Simula na ang kulitan. Okay. Parang nanibago ko. Katagal natin hindi nag-recording. Isang buwan, isang Anong buwan. masasabi niya? Meron na tayong ilaw. Hindi na tayo madilim. Yeah. Iba talaga si manager. Then nakita ko na pulot ulit sa Taguig Village. Then sa ano yun? Sa Baul. Sa Baol. Meron ka na niyan dati. Oo. Na ano ko. Hanggang na nga. Nakalkal ko. Nanto ko. Welcome to Petox! Petik sa tawanan. Kape at Puntuhan. Episode 16. Ako nga pala si Rage. Ito naman po si Bok. At ako naman po si Cabs. Yes. Welcome back mga kapetox. Kala ko makakalimutan ko na yung Buti alam pa natin. Basic. Ayan, at welcome back sa mga subscribers natin dyan. At kung ngayon lang kayo manonood ng Petos, mag-subscribe na rin kayo. Yes. Parang nauutal ka. Kaya nga eh. Kamusta? Kamusta yung matagal-tagal din tayo hindi nag-recording. Ikaw pag... Isang buwan. Ito nagigigil ako. Hoy, mga tao sa Pilipinas, umayos kayo. Pero gulo-gulo Sige, dito. merong konting rant si Oo, Sige, ang pagbigyan gulo-gulo. na. Ang gulo-gulo nila. Sa'yo ang floor Hindi ngayon. nila maintindihan. Parang sa mga balita, hindi mo na alam kung alin ang totoo, alin ang mali, alin ang sino nagsasabi ng totoo, sino ang gulo-gulo nyo. Kaya ako hindi ako nakikipalita dyan eh. Ang gulo. Lalo Parang na grabe sa tuloy Senado. umuwi sa sarili nating bansa. Yung nangyari sa Senado, yung pinaka-worst talaga. Oo. Binastos na yung yung institute. Oo. Tama. Comment ko lang to ha kung meron mo mapapahamak ako na lang, no? Parang nagiging nagiging circus na tayo sa mundo. Kaya marami pwede bang i-reset na yung natin. Dapat meron nga nagsabi na pwede ba i-reset na lang yung government ng Oo. yung Pilipinas? May Baguhin lahat. May nag-a-anticipate na nga, naghihintay na nga kailan daw ang season 2. Ay, nakita ko Ongoing The Senate. season 1 ngayon. The Senate. Netflix. Paano hindi magiging ganun yung Senado? Tatlo yung action star na nandun. Kaya Ito nga lapid. araw-araw pag ako kasi talaga mahilig magbasa at saka mahilig manood ng news. Totoo. Nai-stress ako kaya timely tong ating discussion today. Yan, kaya siguro seryoso ka pumasok kanina, no? Oo. Sabi, sige, ito. Kaya ako, hindi ako nanonood ng ganyan eh. Hindi na rin ako na-stress eh. Okay. At saka pagka sa edad natin ngayon, madali na talagang uminit yung ulo mo. Oo. No? Lalo na ako may maintenance. Mga ka-maintenance na to. Tsaka liban doon, di ba? Pagka mo na ba yung sa edad natin, konting higamol, maling higamol lang. Oo, maling higa mo. Sumasakit na yung Sumasakit na yung katawan mo, sakit na yung likod mo. Ba't lumadayin kayo? Akala ko ba government yung Hindi, kasama na yun. Kasama na yun. Imbis na, dahil na-stress ka na sa sakit ng katawan mo, tapos sauluan pa ng... ganun sistema, no? Oo. Kaya ako, nung isang araw, masakit yung balikat ko eh. Ako, actually, until ngayon. Oo, masakit yung dito ko. Sa, Napansin mo naman siguro, lagi akong gumaganyan, di ba? Oo. Hindi na naalis to eh. Siguro maybe Baka cancer. 4 years pa. Ang grabe naman yung cancer. Ano ba? Kanina ka natatawa yung mga kasama ko sa opisina kasi yung likod ko, itong dito banda, yung may ginaganon ko sa dingding. Kasi hindi mo lang, hindi ko kasi maabot. Napasok nyo pa yun. Okay, pwede na siguro natin yun. Kaya dito kasi hinahanap natin kung sa Pilipinas mo na experience yung ganyan, merong manghihilot, diba? Manghihilot, Sa Pilipinas. Meron ba dito? Meron. Meron
Alam mo, ano ba? Bulol ako. Ano ba yun? Hindi. Pagka sa Pilipinas, di ba, pupunta ka lang sa, merong ano yan, madalas bibigyan mo lang ng isang kaha na sigarilyas, tapos hilot. Oo, kailangan mong bigyan ng barya para daw hindi malipas sa kanya yung sakit. Pero dito sa Dubai, meron din palang manghihilot na ganyan. Oo, meron. Totoo ba? Na ina-apply nila yung mga techniques na ginagamit ng mga manghihilot natin sa Filipino, Ako, hindi ko ika nga alam nila, kung Filipino hilot. Oo. Hindi ko alam kung frozen shoulder to or what. Pero masakit lagi, kaya lagi akong gumaganyan-ganyan. Baka na ba? Baka hindi na makukuha sa hilot. Oo, malalala. Ayan. So, ngayon, na-invite natin ang isa sa kabayan natin na nag-introduce ng hilot dito sa Dubai. Sa No? Dubai. Oo. Kilala ang kanyang business bilang Kabayan Healing Touch. Kabayan. Kabayan Healing Touch. The Kabayan Healing Touch. Kabayan. Ayan. So, pakilala po natin si Herbert. Kabayan Healing Touch. Welcome. Actually, this is not only him being able to introduce the Filipino hilot nga sa UAE, but this is a celebration also of Filipino entrepreneurs na namamayagpag dito sa UAE. Anong last name mo, Herbert? Herbert po. Herbert Alex. Yung last name? Rico po. R-I-C-O. Herbert Rico. Herbert Rico. Artista rin, no? Oo. Parang Dalawa ng pangalan ng artista, si Herbert Bautista at si Rico yan. Rico J. Puno. Rico J. Puno, Rico yan. Pareho nang wala yun. Rico J. Puno at Rico yan. Double. Herbert, para naman mas makilala ka natin ng ating mga audience, introduce yourself to Good evening everyone. I'm Herbert Rico nga pala. Business owner ng Kabayan Healing Touch po. Yes. Gano'n ka nakapikal sa UAE? 8 years po. 8 years. Wow. No? Taga saan po si Sir Rico? Sa Sa Novaliches. Novaliches, sa Pilipinas. Oo. And then, so 8 years. Grabe, no? In 8 years, nakapagtayo ng business. Ilang taon ka na dito. Wala man tayong nagawa. Oo. Ayun. Hindi, magaling si Sir Herbert. Ayan, so siguro simulan na natin. Para sa mga hindi nakakakilala sa Kabayan Healing Touch, sa mga nanonood, paano mo siya ipapakilala sa kanila? Is this ba itong massage center, healing center, or wellness center, or anything na Yeah. Healing center, yes, siyempre. healing center. Because all the Filipino kasi usually maraming masakit na sa atin emotionally and physically. Number one, yes. So yun na nahihil nyo, hindi lang sa paghihilot, pati yung emotional na. Yes, kasi the more na may nararamdaman tayo masakit or marami na nararamdaman, especially pati yung emotional natin, ay bukas isipin natin hindi ako mapasok, isipin natin panggastos, ganyan, pati yung emotional. Kapag okay yung katawan kasi natin, to follow na rin kasi yung natin, mentally natin. So, hearing that, ano ang story behind the Kabayan Healing Touch? Paano to nagsimula? When was that point na naisip mo, gagawin ko tong business na to? Yeah, first of all, meron na po akong shop sa Pilipinas that time. Actually, hindi ko pa siya nung dito sa Dubai, parang tour lang ako dito. Then, nung time na yun, naisip ko, magtatayo ako dito, pero gusto ko muna masettle din sarili ko here in Dubai. Then, siguro 1 year ako nag-massage dito as a therapist, owner din sa Pilipinas, therapist, multitasking na rin. Tapos hanggang sa nakilala si Kabayan Healing Touch, ay ako muna syempre, hanggang sa marami akong tinuruan sa flat namin na mag-massage, sinasama ko sa home service after ko maturuan. Then yun, nakilala si Kabayan Healing Touch. Anong year ka na nag-start? 2018? 2019 na yan. Okay. Paano siya nag-start? Ilang staff? Actually, tatlo lang kami. Yung kaplat ko muna, 3, 4, hanggang sa parami. Kasi that time, nung pandemic, 2019, right? Sabi nila, labas ako ng labas kasi nga nagmamassage po ako nun. But ikaw, kumikita ka, kaming lahat dito, so wala pa talagang work that time, di po ba? So, sinusundo ko ng mga client ko. Kasi parang, ang nangyayari kasi po noon is, nung time na yon ako yung
bumibili ng, siyempre, parang kapatid na kami parang pamilya na kami sa Plaza. Yes. Yan, bumibili ako ng mga pangangailangan sa shop. Siguro ay sa Plaza. Almost 2 months nangyari yun. Hanggang sa nagpaturo sa akin, so, paano daw ako magkita kahit walang, kahit may pandemic. Hanggang pinakilala ko si kabayan nili. Yung sarili ko muna, syempre. Tinuruan ko sila mag-massage. Ang ganda. Yes. May mga techniques ka na Yes. Yes. Pero di ba syempre hindi naman basta-basta yung paghihilot. Meron may mga risky din na point, tama ba? Sir, na Yes, exactly. Kasi mayroong 10 tinatawag na sequence or 8 kung sa shop namin kasi meron akong traditional hilot, 8 sequence na tinatawag. Meron tayong tinatawag na series shots of Thai lymphatic hilot and basic chiropractic, trigger point, and sport massage. Hindi lang basta dapat susundin mo yung sequence step by step. Tsaka especially number 1 sa client kasi kailangan mag-focus, hindi lang mag-focus dun sa nararamdaman niya, if the same time buong katawan niya, i-massage din siya. Para kasi dapat ma-relax. Yung tinatawag na lamig, no? Yes, lamig o spasm. So, yung ginagawa nyo, sir, dito is modern technique ng paghihilot or kasama din sa traditional na ano? Modern technique po siya kasi parang kinumbine ko yung mga massage na kasi before nagpapamassage sa Thailand, so lahat yung kinumbine ko kaya ginawan ko siya na 8 mag-iba sequence. na. Okay. Kasi kung traditional yan, meron siyang, alam mo yung yung baga nasa loob ng bibig. Ganun yan. Dapat sa pressure. Pero ngayon dahil traditional na, nag-bake na lang. Hindi, modern na. Modern na. Yes. Modern day. So, saan yung ano niya, sir? Saan yung location ng Location namin dito naman sa Alriga, behind ng Avenue Hotel at Viva Insurance Building. Sa tapat lang ng Al-Safadi Restaurant. Building, the white building lang po. Benluta building po. Mismo Avenue, behind lang po ng Avenue Hotel po. malapit sa dati kong trabaho, no? Likod ng Alin doon? Avenue Hotel. Kung pabiliar sila sa Strawberry Strawberry Restaurant. restaurant. Sa likod lang po kami. Strawberry corner. Pero that corner yan wala naman sa kanto. Nasa gitna, sir, no? Dapat Strawberry Center. Sabihin ba? Nakita ko yung mukha mo sa alin. Nagulang din ako. May ano na naman. May bago na naman. Kwento niya nga sa akin sa labas kayo. Ayun, sige. Sinusundan niya si Janet Tapos, Ayan. So, malapit lang yun sa metro station, di ba? Yes Walking po, distance except lang. to, lakad lang po ng pati makikita nila yung Dubai Insurance Building. Tabi lang po kami ng Dubai Insurance Building. Ayun po. Sa mga gustong magpamasahe, magpahilot. Ano ba timing nila? Open po kami from 1 p.m. to 12 midnight po. okay. 1 p.m. to 12 midnight. Anong last call? So, mga 11 last call? Yes, 11 po. Kasi isang oras usually yung Okay. Noted. So, sa mga Pilipino, pag naririnig nila yung hilot na term, parang bumabalik sa ating mga alaala, yung mga lolo, lola, kapitbahay natin. Pero para sa iyo, ano yung meaning ng hilot para sa iyo? For me kasi ang hilot, not totally relaxations. To the point na yung mga muscle pain natin at saka back pain, trigger point natin sa bandang lymphatic. Usually kailangan natin, for example, may kinakabanak sa parang nabulol na. Usually kasi for example, may masakit yung likod mo, hindi mo may galaw, which is ang tawag sa atin nun, may pilay ka. Kasi yung mother ko na before, naghilot kasi mother ko. Yes, naghilot siya. Which is dun dapat nag-focus. Diba? Nag-focus side dun. Kami naman kasi, usually, may modern hilot ang tawag namin din dun. Hindi lang yung kung saan masakit, mag-focus. Syempre, kaliwa, kanan. Kailangan, kasi ang ng body natin is pa-X Di ba? So, after yung hilot, ma-massage natin ng maayos. At the same time, sa pinaka-lymphatic nerves po. Dapat balance, hindi lang siya. Yes, apo. Sir, as a business owner, sa ika nga nila, nothing is constant but change and everything evolve. So, ikaw as a business owner, nagre-research
nag-teach ka rin ba ng mga bagong practices? Yes, actually, bago nabuo si Kabay Healing Touch, nabold na sa akin na every na kailangan may madagdag, may yes. Kaya nga tinawag na modern technique yung sequence namin kasi lagi nagka-advance kami or nagdadagdag kami ng mga sequence. Ayun. For the example, meron kasi kami tinatawag na Hearthstone, the Thinkness, and Bentusa, kung familiar po kayo kay Bentusa. Bentosa. So, nilalagyan ka ng chikinini sa likod. Malalaki. Malalaki sa chili. May mahilig ako nun sa Pilipinas nung nagko-call center ako. Na effective. Hindi pa na-try yan. Hindi pa na-try. Tapos di ba, bebento sa tapos babalipan kanila na sa likod para yung init mag-stay sa Nagkakaroon din ako. Ano yung vacuum cleaner yung ginagamit? Baka sa akin yun ang gagamitin. Ginabak talaga siya, binabak. Ay, yung, di ba may sinasabi din silang, may tinatawag din silang yung parang naipitan ka ng Agad. Ganun din yan. Ganun, same lang din po. For example, kasi kapag halimbawa ang pinaka-nerves natin na ipit, usually kailangan natin galawin yung mga muscles natin kung saan yung part na Naipit na agad. for example, sa backside natin, malapit sa spatula, dito, dyan ka mag-focus muna. And then, kapag naipitan ka ng ugat, hindi mo pwede kasing basa, pag minasage, kasi yung iba kasi, massage lang. Siyempre, kailangan mag-focus ang massage sa bandang Para maayos mo, no? Meron ako na nun, so yung na-try lang nun na talagang hindi ko mataas yung dalawang kamay, hindi ako makatayo ng mag-isa ko. Tinatayo ako nung asawa ko. Sa Pilipinas ba yan? Sige. Ano na kasi pangalan? Ang dami kasi hindi ko... Ilan ba? Ano ka, may Janet, may Rose, may Mayet. Tracy nga ba? May Tracy. Tracy. Ayoko na magsalta. Baka maniwala si Sir. Meron kasi yun, na-try ko nga na hindi ko maitaas, hindi, tapos nahihirapan ako huminga pag humihinga ako, parang may tumutusok na malalalim sa baga ko, ganon. And then one time, pinapunta ko dun yung klase nung bayaw ko. Ang galing manghilot. Kinabukasan talaga, at least parang walang nangyari sa katawan ko. Ano po yung nangyari? No? Yes, usually kasi kapag ganyan ang nangyayari sa body natin, kulang tayo sa number 1 exercise. Matanda ako nun, 120 kilos. Yung mechanics kasi ng katawan natin is para po tayong mga robot yan, which is kailangan ng exercise number 1, movement, yes, sa mga joint natin, sa mga lymphatic nerves natin. Ngayon, kapag halimbawa, always sitting ka lang, nagkakaroon ng sa mga nerves natin, hindi nagkakaroon, so tulad yan, always sitting ka lang, hindi nagmamalfunction ng hindi nagsisirculate yung hindi nagsa-circulate. So, once na may magalaw ka or stay ka lang, hindi mo ginagalaw or wala kang jogging, ganun. Number 1 kasi talaga yan, sa atin mga kailangan number 1 is jogging. Importante po talaga yung exercise. Nakakatulong po talaga sa atin yun. Kaya pala, no? Like ako kasi, ewan ko, sabi ko nga, hindi ko na maintindihan, nawawala, bumabalik, no? Dahil siguro sa kakaupo sa Always sitting. Lalo na sa atin, yung trabaho natin, nakaharap sa computer. Yes, ako. Meron din bang yung natutulog ka ng wala kang damit? Ganon. Yun, syempre po, may factor din po yun. Yun yung tinatawag pag halimbawa pagtulog ng wala kang damit. May time masakit yung ulo mo, sakit yung buong katawan mo. Syempre po, napapasokan din ng lamig. At the same times kasi, kailangan, before tayo matulog, may proper posture din ang body natin. Ang mechanics ng body natin, kapag halimbawa matutulog ka, bawal ka nakaside kang nakayuko ka lang. Kaya dati yung mga nanay natin nagagalit talaga pag natutulog tayong walang damit. Kasi naranasan na nila yung arthritis at mga lamig sa alam nila. Pero parang mas yung mga matatanda nung araw, medyo hindi ganun tinatamaan ng ganun kasi ang higaan nila yung papag na kawayan. Medyo matigas. So pag bumiikot sila, parang, di ba, bukol-bukol na tinatamaan yung parang namamassage na rin. Kasi puro kutsyon na tayo eh. Yes, yung curve ng body hindi maganda. Hindi pantay. So, sir, meron ka bang memorable na client na experience na dati na yung talagang tumatak sa'yo in the past na oo, syempre, yung tipong mild stroke siya, hindi na siya makalakad. Ay, wow. Yes. Actually, doon ako nagsimula na maging masayista. Kasi by profession ba, physical therapy ako, pero yung mga client ko that time kasi mostly mild stroke. So, nag-start ako nung nag-massage nung that time. Napagaling ko siya.
at that time kasi kapag para kami caregiver lang din sa hospital. So hindi ko na-expect na may talent ako mag-massage talaga na mag-focus. Doon ako nag-learn about that. Then yung talaga manid yung paa niya. Manid yung buong katawan niya. Hindi niya na magalaw. Usually yung sa left side Sa yun, left ang side. Start lang naman talaga ng mild stroke sa left. Oh, Kaya yes. kung mapapasin niyo yung body ng structure ng bagsak. natin is bagsak. Yung isa, parang naka-ngiwi. Yes. Ako, kasi meron tayong tinatawag na 10 by 10 nerves going to the brain, which is dapat isang nerves lang magkaroon ng apekto, lahat yung damage na. Oo. Kaya Connected kung may tinatawag na mild stroke. Yan. Nung time na yon, tinry ko lang din siyang, syempre, as a physical therapy, mostly kasi kami aparato eh. Diba yung mga Aparatus. yan, yun yung ginagamit yung konting galawan lang dyan sa amin sa hospital. So, nung time na yun talagang hindi niya magalaw yung mukha niya. Nagpasalamat siya nung time na siguro inalagaan ko siya 3 weeks. Padaling nawala yung niya, gumaling siya. Yun yung nakatatak sa hanggang sa ni-refer hanggang sa nag-whole body na masakit yung likod. Ayun, doon nagtatak sa akin na parang doon ako mas nakilala na okay pala. Pero yung mga technique na ginagamit mo sa pagmamasahe nun, as in napag-aralan mo na before or Siyempre, as a physical therapist, Physical therapy, siyempre, pinag-aralan anatomy, yes. okay. So alam niyo na kung paano yung Yes, may anatomy kasi. Okay. Ito naman, Sir Rico, let's talk about technicalities dito sa UAE. So, kailangan bang maging isang license ang masseur or masahista for them to be able to For example, since hindi naman porket marunong kang mag-massages, license ka na kagad. Kasi amin natin na hindi, dito sa UAE, number 1, mayroon kumuha ng license. Di ba? Ang DHA, hindi kailangan ng license agad. Number 1 kasi, theory lang is the key. Kasi, ang pagiging therapist, hindi basta-basta. For me, kung yung mga therapist na, sige, marunong, may massage mo ako marunong, hindi, kailangan number 1, theory muna. To follow na lang yung practice. teaching best practice. Yes po. So, okay, doesn't have to have a license. Yes, Basta, siyempre po, alam number 1 theory. requirements po yun. Pero dito sa Dubai, kailangan, especially sa mga therapist dito sa Dubai, kasi marami naman dito, amin na to, hindi, walang DHA license. Yes. Theory lang, then experience. Kung sa Pilipinas license, yun. Experience perfect. Yes. Kasi yung pinsan ko kasi, sir, PT din siya sa, nakabase. Yung pinsan ko na si Luisa, sa Ate Luisa, na nakabisa sa California ngayon. Yun, I think nasa 7 years, 8 years na rin siya doon na nag-PT. Then yung pinsan ko din na isa, PT din siya. Pero yung isa, hindi pa siya nakapag-exam ng Pero pwede siya pumunta dito magtrabaho, gano'n. Yes, really. Yun lang ako na Rage Cubs. I don't know, sir, kung alam mo din yung difference between physical therapist in a hospital setting tapos PT rin ba ang tawag kung nagtatrabaho ka sa salon or sa Hindi po. So yung PT na nasa hospital more on sila like structure ng Yes po. Dito po ang tawag po dito sa kanila is therapist lang siya. Unusual na tawag sa mga nagmamassage. yes. Doon sa mga Clear. physical therapist yata, yung more on recovery, no? Recovery po. Recovery ng mga na-injured. Sa hospital din mostly po. Pero usually, di ba, hindi yung mga PT doctors na hindi nila ina-advise na magpunta dun sa mga nanghihilot, lalo na sa atin sa Pilipinas na kinalakihan nating hilot, para sasabihin pa ng nanay mo, uy, siya to, gamay niya si yung anak ko, dito ako papahilot. May mga Sa hospital, kailangan nilang pwede mag-volunteer ng gano'n. Siyempre, sa hospital, medyo kailangan nila ng alam niya siyempre, marami bibigay sa yung medicine, marami bibigay sa yung marami sa yung i-offer. Sa physical therapy kasi, dun sa hospital, and then sa massage lang, hindi naman lahat ng
physical ng doctor or doctor sana sinasabing bawal mag-massage or bawal, pero number 100 siguro 80% nagsasabi ng doktor na need nang massage kasi ang massage naman not isa lang luxury, isa for the health. Ako aminin ko nagpamamassage ako every week kasi kailangan naman talaga natin ng massage sa body. Kahit isang buwan lang sa mga kababayan ko dyan, kailangan ng body natin kasi number 1 natin ang punan natin yung sarili natin. Tama. Ikaw, Sir Rico, as a business owner, nagpupunta ka rin ba sa ibang lugar like Thailand to experience kung paano Yes, massage nila? yun po Ganun. talagang number 1 na ginagawa ko. Nung when I was, nag-start ako sa Thailand, bago ako pumunta ng Dubai, yun yung pinaka main goal ko, kaya ako nagpunta ng Thailand. Tapos inaral mo. Yes, inaral ko, tapos pumunta ako ng Vietnam at ng Cambodia. Yung mga massage nila, kasi learning na lang din syempre, additional din. So yung business ni Sir international. Siyempre may Actually, Vietnam, sa mga Thailand. pangarap ko, yan. Oh, why not? Okay na. So, Yes. siyempre, nakaumpisa ka na eh. Oo. Kumbaga, nasa first floor ka na. This coming, nito, pag nag-Europe ako, baka mag-put up kami ng friend ko dun ng spa. Wow, nice. Sana Sa Euro? Yes, sa Australia po. Mahilig pa naman yung mga yun sa ano, yung mga European. Oo. Expat. Mga expat, mga foreigner. Hindi mga ibang lahi. Based sa experience mo, Sir Rico, anong pinakamagandang, kasi meron Swedish massage, may Thai massage, may Moroccan. Yung Moroccan hindi siya Ay, hindi sa massage. May, ano yung pinaka-best na, ako gusto ko yung Thai. yung Thai? Oh, more in Bali, yun. Oh. Yes po. Kasi usually, kasi ang body natin, kapag hindi mo na-stretch, kasi kapag nagpamassage ka lang, muscles lang ginagalaw, muscles and nerves lang ginagalaw. Unlike kapag Thai kasi, pati joint natin Ini-stretch Yes nila, no? po. Yung ba parang may binubuhat Yes, yung po. mga po. Yung doon sa, may bago akong napapanood nun, lately na, yung pinapaputok lahat ng parts ng, Basic Kayo. part din ba ng ano yun? part din po siya, pero they They have a different. difference na massage. Parang- Kasi ang basic chiropractic mostly focus po sa joint. Sa mga joint natin. Alignment ng bones. Parang nakakatakot naman yun kasi parang bigla nilang Oo, hindi ko kaya. papuputokin yung leg mo. Yes. Pero, Paano pag relaxing din kasi Paano di na bumalik? Paano pag ganun sa'yo? Hindi ka naman kasi Nawalan ka na ng buhay. magpapaganon, sir, kung halimbawa for example, wala kang effect about wala kang narap. yung leg mo or yung likod mo, hindi ka magpapakaya. Pero pag sa mga massage center kasi, basic care ang ginagawa nila, pakracking ng likod. Pakrat lang. So, okay lang naman po yun. Ang bawal lang po din sa mga may Scoliosis ba? Oo, ganun. Hindi, ano ko dun sa... Sorry. Napanood ko sa isang video yung pagka-crack ng knuckles. 'Di ba? Parang meron daw naiipon ng mga gases dun sa joints ng mga fingers mo na pagka nag-crack ka ng knuckles, nire-release yung gas. Kaya yun yung nagkakos ng yung tunog. Ganon din ba yun sa ibang mga joints natin? Yes, for example, kasi kapag halimbawa nakaupo tayo magdamag, usually naka-stack lang yung pinaka-joint natin. So, Hindi nagalaw din. Opo. Hindi nagalaw. parang siyang ina-adjust din yung mga joint natin. Okay. So, paano niyo po make sure po na yung mga sessions sa loob ng massage parlor is safe para sa mga clients, satisfied sila Yes. as a business owner, business perspective. Siyempre, number 1, proper training sa mga lahat ng mga therapist ko. Especially, yung therapist ko kasi hindi ko binibitawan yan hanggat hindi marunong. Kasi, Hindi mo sila pinapahandle. yes, hindi pwedeng ganun. Kasi tayong mga Pilipino, massage lover tayo. Gusto ko, pinipil ko sa mga therapist ko, ipil nyo, kayo yung minamassage. Kasi kapag nagpamassage ang kliyente at hindi yan na-satisfied, do you think babalik? Hindi babalik. Kaya mas pinipil ko sa mga therapist ko, number 1, marunong. Number 2, kayo mismo yung ipil nyo, kayo yung minamassage. Kapag binara-bara mo yung massage niyan, mapipil mo, anong feeling mo? Kung ikaw yung nandun, lagi kong sinasabi sa kanila, lagi yung ipil na kayo yung kliyente. Kung ano ang treat nyo sa kanila, kung ano yung magandang treat nyo sa kanila,
feedback niyan maganda. Kung pangit ang dalit niyo sa kanila, feedback niyan Pangit. pangit. Tsaka pagkukwento pa yun sa ibang mga tao. Yes, opo. Huwag kayong pumunta dito. Dito sa Dubai, alam naman natin lahat tayo naka-aircon dito. 'Di ba? Sobrang sa malamig pag nakakatulog ka, straight ka lang parang hindi ka nangangalaw minsan sobrang sarap ng tulog mo. Pero ano yung common na parang pag nagpunta sila sa shop nyo, ano yung common na dinadaing nila? Likod. Siyempre, masakit ang likod. Number 1 talaga likod. Likod talaga. Kasi usually gamit pinaka-lumbar natin Yes. Yung iba kasi, iba yung mali yung pagbuhat nila. No? Lahat Yes. na yung mga Proper kasi ng pagbuhat. For example, pag nakaupo ka, banggubuhat ka, kailangan upo ka muna. Hindi yung, ang buhat kasi ng iba, nakaganon, nakaupo. Hindi nila alam, ang posture kasi ng body natin is, yung iba kasi magbuhat pa, nakayuko. So, nagkakaroon ng pressure sa mandang lumbar natin. Ang proper na pagbuhat is upo ka, saka mo siya bubuhatin. Ang magbibigay ng strong kasi yung pinaka-fit natin. Alam mo na. Oo, ikaw din. Paano? Pag nagluluto ka, pag pinupuli mo yung bigas. 20 kilos ang mga niluluto namin. Oo, diba? Pag nainis na ako, ganun na sa kasama ko. Ayan. So, kagaya nung dinadaing kanina ni Cabs, Totoo. yung sa likod niya. So, sa mga, di ba, iba-iba yung mga, therapy, klase ng services nyo. So, paano nyo ina-assess kung aling service ang babagay sa isang client? Siyempre, ang number 1 po, pag pumunta sa shop namin, tinatanong muna ano po bang masakit sa nila. Mostly kasi kailangan mo na mag-focus yun sa masakit bago na sa ibang parte. For example, masakit yung kay sir, masakit yung likod niya parang may tumutusok na. Ang maganda po din is yung Haston. Kasi ang number 1 ng ginagawa ng Haston, yung mga spasm natin, tinutunan niya unti-unti. Yung mga Before siya i-massage. Opo. Once na kasi ang muscles natin nagkaroon ng tinatawag na clogging, yun na yung masakit na parang may tumutusok sa kanya, sir. Mas maganda, madaanan siya ng Haston. Then, bago siya i-massage. Parang kasi, ang Haston kasi nakakatulong siya is mabawasan yung mga spasm natin. Parang sa parang paano bang explain to? Yung kumukulong sebo, di ba? Kapag ninitan, nagkaklag yung mga sebo. Save of that. Kapag dumaan yung Haston, nagkaklag yung mga spasm natin. Ngayon, pag minassage na lang siya, smooth na lang, tsaka hindi na rin masakit. At the same time, mararamdaman mo yung true pag-ihi na ang spasm o lamig, mga blood cholesterol, sumasama lang naman yung true blood. Isasama mo yun sa pag-ihi mo, sa kaya kung maganda yung daloy ng dugo mo. Yes, number 1, promote blood circulation. Yan, i-circulate mo yung dugo mo. Hindi, dati yun. Iba na ang complaint. Iba na yung complaint ko ngayon. Tagal na ito. Totoo. Baka mabibisita ako sa inyo. Pa-x-ray mo na yan. Hindi ko maintindihan kung ano yung nararamdaman. Pero from here, hindi ako mapakali. Yun. Hindi ako mapakali. Laging parang mabigat. Oo, parang gano'n may nakapatong. Parang ganyan. Lagi ka naka-slouch kasi, sir. Kapag ganyan kasi, ito? yes, kapag ganyan kasi, sir, usually, yung proper ng upo natin, itong balikat natin, kailangan naka-straight lagi. Parang ang pangit kasi sa lang siya, nakaganon kasi, kaya siya, okay. Mamili ka, yung pangit tingnan o yung masakit yung likod mo. Ang pangit kasi tingnan kapag ganyan ako lagi, para akong siga. Yung kapitbahay namin, naramdaman din yan dati. Sumalangit ako. Ganun din sa amin. Sumalangit na wa. Parang napansin ko nga pati yung dito sa Tama. yes, connected na po kasi, sir. Try mo punta sa shop siya. Sige, baga napupunta ako. Malapit lang, KFC lang naman ako eh. Okay, yes, malapit lang, sir. Oh. Ano mo mga isip na? Ano nabubulol? Hindi, kasi medyo parang 1 month yata. Hindi tayo nag-recording. Yun, sir. Tapos biglaan. Kahit ako nabigla din na. So, yung kwento mo naman kami about yung success nung business niyo dito. Ano yung mga naging naibigay sa iyo from the struggles, walk us through your struggles up to the point na naging successful ka na. Ayun. Siyempre, number 1 for me is lagi mong isipin si God. Knowing God, hindi ka mabubuo. Sorry.
For me kasi, at saka yung hindi ka manliloko ng kapwa mo tao. Kapag maganda kasi ang intention mo, to follow ang blessings sa'yo. Tama. Ayun. Then second, yung passion para sa akin. Kasi ito yung passion ko. And then iisipin mo, and third, isipin mo yung number one, kung yung may needs sa'yo. Number one, yung mga, syempre, pamilya natin, common na yan, di ba? Number two na, syempre, yung client. Kapag nawala, syempre, needs ng client din ang lagi ko iniisip, hindi na lang para sa akin eh. Hindi na rin para sa mga in the internal or outside ko client, syempre. Number one, nakakatulong kami sa mga client namin na kailangan ng murang masahe. Number two, number one, syempre. So, doon lang kami makakatulong na kasi the more na mas maganda, mura na yung service mo at maganda Quality pa yung mga quality pa yung massage mo, babalik ka yung client. Ito pasintabi lang, I'm so sorry. Naramdaman ko lang kasi yung parang may tao bang umapak sa'yo along that journey? You actually don't have to detail, hindi mo kailangang pangalanan, pero siguro naman it's part of each and everyone's struggle. Sa business na rin yun. Pero nakita ko kasi kanina while si Sir Rico nagsasalita, naramdaman ko yung sakit. At saka parang biglang nauutal eh. Oo, naramdaman ko yung sakit. Tsaka medyo teary-eye siya. Meron ba tayong May Wala eh, walang tissue eh. may nang ano ba, Sir Rico? Saka lang. 1,000 dirham na. Hindi na walang tapak. Kumbaga, sad lang kasi yung taong pinagkatiwalaan is parang isa-isang idlap, isang araw, mawawala bigla. Number two is hindi ka dapat pala magtiwala ng buong buo. Number three, lahat ng mga taong tinutulungan natin kailangan May limit. may limit. Okay, hindi. We respect Okay lang. I think each and every OFW na migration comes go through the Dumadaan same sa struggle. Ang ano lang siguro, ang nakita ko lang kanina kay Sir Rico is that siguro itong tao na to is napaka close talaga sa kanya, tinuring niya sigurong pamilya or whatsoever. I don't wanna ask Hindi, okay lang. Sige. Ano nangyayari ko? Hindi, ano lang, yung mga taong ganyan na dumadaan sa buhay natin, kahit na nagdulot sila ng matinding sakit sa atin, naging lesson Thankful naman. pa rin, yes. Naging Kasi lesson doon tayo naging strong. Hindi ka magiging ikaw na ngayon kung hindi mo napagdaanan yung ganong bagay. Hindi mo nalampasan yung bagay na Oo, tama. sakit na yan. So paano mo yung nilampasan, Sir Rico? Paano mo siya kinalimutan? Kinalimutan ko paano. Alam mo, siyempre, inisip ko muna yung pamilya ko. True. And then, yung gusto kong mangyari sa buhay ko. Na, at age na 38 ako ngayon, so, hindi ko pwedeng sumuko basta-basta. Kasi, marami sa atin dito sa Dubai na Okay lang, Sir Rico. Ito. ano ba yun? Ayun. Sige, ilabas mo lang. Ayun. Siyempre, inisip ko muna yung lahat ng mga main goal ko. Bata ko na dito sa Dubai. Then, pamilya ko. And then, ayoko nung parang, nung time na yun kasi nun, laki kami sa hirap. Ayoko nang bumalik doon na parang mamanayin ng anak ko yung kahirapan ulit. That is, sabi ko, yung nahirapan, yung sa akin kasi enough na yun, yung napagdaan. So at least ikaw na lang. Yes. Wag na yung Iba. wag na yung mga anak mo. Kaya ang swerte ng mga anak natin, Oo. Yung mga anak natin yan. Siguro yung mga anak natin yun din. Kung hindi tayo nag-succeed na mabago yung Yes, exactly. yung buhay nila. Maganda. And look at yun naman, Sir Rico. Honestly, no, actually kilala ko si Sir Rico, pero I haven't met
met him kasi nga sa PhilSoc and then sa Okay. president kasi ako ng teachers organization. So naririnig kita parate si Sir Joel Lara. Ay, opo. Lagi ka Officer ko siya. So, Okay. alam ko yung struggle ng buhay niya. And I can say po, Sir Rico, nag-succeed ka po. Yeah, thank you so much. Oo. Gawanin ka dyan. Thank you so much. Nag-succeed ka po. Napaka well-known ng business mo, kung ano mang ginawa nung tao na yun, ano mang kwento. Hindi siya nagtagumpay na ibagsak lang. Pero I think in reality naman it's part of our being human, yung may taong darating sa atin, may taong aalis sa atin, hindi natin sila pwedeng i-please. Yes. Na kahit anong gawin natin, kahit anong gusto natin, mag-stay sila, kung aalis at aalis talaga Yes, sila. exactly. Yun lang. Ikaw nga, hindi mo pwedeng ipilit yung ano mo. So, ito na lang, Sir Rico, mga pang, malapit na ba? Ayan, 42 minutes. Mga pang closing. How do you see, or what are your plans for the Kabayan Healing Touch in probably the next 3 years? Meron na siguro aming branch sa Europe, sa Australia. So, sorry. Yes. Yes. Sydney, Sydney, Yes. Pero you're Mamasage kayo ng kangaroo. Baka ikaw massage ng kangaroo. Baka ikaw pa lang yung unang makakagawa na, di ba? Ang boss na ng kangaroo. Ibang style ng pagmamassage na may kangaroo. Wala ba kayong plan to branch out locally? They meron pong plan satwa, pero sa ngayon po kasi katulad ngayon may for sure ako dun sa Australia kasi ano yung friend ko, so by this coming July mag-Europe, then yun yung napag-usapan Business namin talk. Sa Pilipinas, may ano ka na rin. Actually, this coming before nagkaroon po. Ngayon Nag-close po siya nung pandemic, so ngayon pag-uwi ko ngayon magpupunta po ako ng pag okay. Maganda. Paboritong line na. Ito na lang, hinga na lang natin si... Ay, hindi. Ito. May tanong si... Ayan ako. Kapag... Ito na naman, very well read. Sige na, huwag na mahinga, basahin mo na. Kapag sinabi natin sir, healing touch. Binabasa. Ano ba talaga yung hinahawakan niyo, sir? Muscle ba? Stress, pagod, homesick, o yung silent battle ng mga Overall. clients. Yes, overall. Kasi number one, pag sabing healing touch, kailangan makaheal kami, di ba? Healing touch, kailangan mapagaling namin si Kumbaga, kapag hinawakan mo, dapat gagaling sila. Yes, and number one. Yun ang kasi pinuntan ni client din para gumaling sila. Emotionally, physically, lahat ng nararamdaman nila. Kasi kapag nagpunta sa shop namin, syempre, hindi kailangan open up kami sa lahat ng client namin. Kailangan, pagdating pa lang, pagpasok pa lang ng pinto, nakangiti yun silang lalabas. Nakangiti silang papasok, nakangiti yun silang lalabas ng ano. May happy ending. I know. Walang Yung ibang Hindi, at saka, ang isip mo at saka, natawa lang na Hindi, at saka yung siguro parang nabivisualize ko lang yung sa shop ni sir na habang minamasahe kinukwento sir, kamusta naman yung hindi naman ganun. Siyempre, wala. yun yung pinaka sa mga therapist ko. Number one, kaya pumunta si client dyan is para mag-relax. So, huwag niyong kakausap. Siguro after massage, saka nyo lang siya. Okay. Kasi yung mga staff ko kasi friendly sila. Kapag tapos nila yung massage, ma'am, tinatanong yung kamusta po yung nararamdaman nila, na pawi po ba, ganyan. Feedback ko. Yes, mga feedback. Kasi napaka-importante sa amin yung kahit saan. Kahit saan Para, yes. Tsaka ito ang dapat tatandaan ng mga each clients na pumupunta sa mga therapy halls. Ang healing po, it's not a one-day session. Yes, exactly. You go there, at least the fact na pumunta ka doon to get healed emotionally, physically, or whatsoever reason it is, may sakit ka sa likod and all,
you made the first step. Yes. Oh. Then, balik ka ulit after a week. Kaya may session per example. Yes. Eventually. Same in, sa PT, di ba? Yes. Hanggang minsan umabot na 7 sessions, 6 sessions. sessions. Depende sa Kaya ikaw, Kabs, pumunta ka na sa kanila. Pumunta ako. Kasi yung pinupuntahan mo, yung mga calling card dun sa ano. Kanina nakita ko nga dun sa Ni how much? Ganun. Ayaw. Much. Para umayos talaga na yun. Pumunta Hindi ka mo sa... punta ako niyan, pumunta ako. Ano Oo nga din, actually, nagpa-plan ako nung nakarang araw pa, hindi ko lang talaga matuloy-tuloy, pero sabi ni Singan, Jacob. si Sir Jacob, punta daw ako dun. Busy kasi Ako din. So, Sir. pag napunta din ako. Hindi ba na... Busy lately, alam mo na. Marami akong trabaho. Dami kang trabahong nililipat. Okay, dako tayo sa Ano, Ay, may ano ba? yung ano muna, siguro, may any words of advice sa mga, una sa mga naghahanap ng mag-heal sa kanila. At at the same time sa mga gusto ring pasukin ng business na meron. kagaya ng wellness center. Yes. Advice para ma-heal, number one, is yung unang tanong, sir. Number one, pag pumunta kayo sa shop, paano ba? Para ma-heal, di ba, sir? Hindi, kasi marami tayong shop dito sa Dubai, especially. Hindi lahat ng shop dito sa Dubai is nakaka-heal. Mawawala yung sakit mo. Yung sakit na nararamdaman mo. Totoo. No? Pumili ng tamang paano pupuntahan. Number one, lahat professional na therapists ang ayun, ang mapupuntahan. Siguro din unang-una, number one, mag-check sa feedback sa Facebook, etc. Kung ano yung makikita nilang magagandang good sign na makikita sa shop. Number two, hindi as a client o kung as a therapist, hindi sa lahat sa mga client, hindi naman po lahat ng mga therapists is kung ano man yung iniisip ng iba na masama. Kasi sa Dubai, hindi naman lahat dito. What I mean, yung ibang massage kasi iba yung perception ng massage. Totoo naman yan. Hindi lang naman sa Dubai, sa Iba pa. Pero yung iba kasi, pupunta doon para akala nila ganun. May heal po tayo to the point yung masakit na part sa atin. Hindi yung gusto nang gawin ng ibang... Baka masakit yung na-impart na yun sa kanila. Kaya pinapahil din nila. Yun. may spasm din. Ayun. Tapos sa business naman po. Not necessarily na spa din ang gusto nilang Yes, i-business. exactly. Mga business o gusto mga business. Yes. Sa business naman, ang mapapayo ko lang, number one is kailangan passion mo. Kasi kung hindi mo yung passion, tsaka number two, kailangan more aral talaga po. Talaga. Learn talaga. Mag-ano ka lang din. Number three, sipag at tiyaga. Kasi kung gusto mong guminhawa ka in the future, wala pong madali. Sa una po talaga lahat is struggle. Kapit lang, number one, kay God. Tiwala sa sarili. And number two, pagmamahal sa kapwa-tao. Kasi hindi ka, kumaga pag nanliloko ka ng kapwa mo, hindi mag-go yung business sa'yo. Pero pag alam mo pure heart ka and then magandang ginagawa mo is if the same times nakakatulong ka sa kapwa mo to follow kasi ang blessing as long as maganda ginagawa mo and passion mo yun, then ipon ka lang. Actually, ang magpapayo ko sa ibang OFW is business. Syempre sa una, lahat naman tayo dumadaan sa syempre ipon muna, syempre. Kapag nakapag-ipon na, mag-business po kayo. Number one, then yung passion nyo, yung alam nyo gusto nyo gawin sa buhay or gusto nyo gawin business, gawin nyo po. Tsaka huwag nyo sukuan. Then samahan nyo po ng pray. And then samahan nyo po ng sipag at tiyaga. Wow. Kumbaga kapag magbi-business ka yun, yung alam mong kayang-kaya mong gawin or yung gustong-gusto mong ginagawa. Yung alam mo ano yung nagagawa alam mo talaga yung ginagawa yes, mo. yung pinaka-passion, yung gustong-gusto mo. Yes. That's why siguro hindi successful yung business namin ng utol ko na nag-open kami ng motorcycle parts. Siguro Marunong ka magmotor. Baka hindi ka marunong magmotor. marunong ako magmotor. Hindi ako marunong magmekaniko. Hindi rin marunong magmekaniko yung kapatid ko. So, kayo nag-open ng na hindi naman kayo bala mga kami. Hindi kasi meron naman kasing mga motorcycle parts and accessory shop na
kumukuha lang din sila ng mekaniko. Mayroon nga babae nagbabantay. So, tsambahan mo na lang kung hindi ka lolokohin nung Yun na nga. Maluloko ka. kasi sasabihin Wala kang na, alam. kung wala ako, hindi mag-run yung business. Exactly. Kaya isa sa natutunan ko Yes, sa number one business. kasi talaga dapat yung passion mo. Kasi Alam. kung wala, kasi tayong mga business owner, magiging ano tayo dito, multitasking tayo dito. Kung wala nga sila, kailangan tayo gagalaw, tayo kilos. Hindi pwede tayo umasa sa staff natin o kung kanino man. Totoo. Kailangan ikaw lang, ikaw muna po. Dapat alam mo. Yes. Kumbaga, nagtayo ka ng restaurant, hindi ka marunong magluto, wala kang alam sa standard ng ng kitchen. Umalis yung chef mo. Oh, di Wala na. Wala na. Hindi na magkaroon yung business mo. Yan dapat ang naisip mo bago ka nagtayo. Exactly. 18 pa lang po ako nun. Kahit na. Hindi naman natin pwedeng irason yung Hindi, at our first business, so yun, dun nga, natutunan ko yung ganong bagay. Tsaka, actually marami nag-aas sa akin ngayon na kukunin nila ako, kasyoso sa business, mag-iipon doon ng ganito pera, ganyan. Ako ang magiging cook nila. Meron din sa Pilipinas. Kala nila uwi na ako ng Pilipinas. Yung dalawa ko kaibigan dito, sabi niya magtayo ka dyan ng shop, papunduan ko ganito. Sabi ko naman sa kanila, ayoko magtayo ng shop na hindi ako nakapag-seminar. Yes. Lahat ng kailangan na matutunan ko about business. Yun. Yes, exactly. More, So, ayan. Punta na tayo sa ating favorite portion. Ayan. Yung si Miss Duda yung ano neto, ang Vienna Mano. Oo. Ano? Kahit anong step na lang, wala. Ayan, so, Sir Herbert, meron kaming dalawang senaryo dito para sa'yo na pipili ka kung alin yung gusto mo at ano lang, explain mo lang bakit yun ang napili mo. Ganun lang kasimple. So, medyo related sa napag-usapan natin. Alin ba ang mas pipiliin mo? Yung matanggal yung back pain mo? Halimbawa, may back pain ka. Matanggal yung back pain mo forever? Or matanggal yung mga toxic people sa buhay mo forever? yung toxic people forever. No hesitation. Yes, no hesitation. Kasi to follow lahat yan eh. The more na may mga toxic, sabi nga nila, sumama ka sa mga taong payaman. Huwag kang sasama sa mga taong tambay lang. Pariwara. Yes, o pariwara. Yes. Kasi yung mga toxic, for me, yung back pain, nandyan lang yan. Yes, kaya pang tiisin. Pero yung mga toxic person, the more na hindi ka umalis dun sa pundasyon na yun, hindi ka makakawala. Lahat ng pain mararamdaman mo, sakit sa ulo, sakit sa, alam mo yun, kasi toxic nga yung mga kasama mo eh. Yes. Hindi lang back pain yung mararamdaman Yes, mo. lahat Body ng pain. Body pain, heart pain, ganyan. Yes. At saka yung Emotion. kasakit yung mata mo pag nakikita mo siya. Yes. Lahat na lang. Ang gustong-gusto ko yung ginawa ni Sir Herbert na pagkasabi niya yung pariwara na patingin siya kay Cubs na. Gusto ko yung part niya. Edit mo yun. Para sinabing lalayo pa ba ako? Ayan. Exactly. Mga kapetoks, mabait naman ako. Si, Mabait naman talaga. lumilipat nga lang. Pariwara. Pariwara. Mabait na pariwara. Ako muna sasagot. Sige. Sige. Hindi, siyempre, yung pipiliin ko yung magkaroon na lang ng back pain. Magkaroon o? Yung hindi mawala ang back pain. Okay. Kaysa naman hindi mawala yung mga Mga toxic. toxic. Kasi sabi nga nila, number one na nagbibigay ng sakit sa atin yung sobrang pag-iisip. Di ba? Kahit na wala kang sakit, kapag marami kang iniisip, minsan hindi ka nakakatulog. Isa yun sa magiging cause ng unhealthy mo sa katawan. Then, mag-iisip ka na basta lagi ka nag-iisip. Basta yung gano'n kasimple lang. Parang may problema ka sa pag-iisip Puro isip na lang yan. Yun lang, basta yung kasi yun nga, sabi nga, pinaka-unhealthy talaga yung lagi kang nag-iisip ng problema. Ayan. Ikaw, box mo. Ako, pipili, I would keep the toxic people. Keep the toxic people. Then throw the... Bakit? Oo, kasi ika nga nila,
keep your enemies closer. Oo. Oo. So if you will get rid of those toxic people, pinapalayo mo yung mga taong possibly magiging inspiration mo to grow, and possibly yung mga chances to learn and chances to fail and chances to hesitate kung bakit ginawa mo yung mga bagay na yun, because dahil sa mga experiences na yun, you would learn. Yeah, exactly. And then ang choice naman kasi, ang ano naman kasi to be affected by those people, ang possibility of being affected by those people is a choice. Yes. So kung choice mo na maapektuhan ka ng mga tao na yun, then you're defeated. Di ba? So Okay, ang ganda. Iba yung perspective. I'd rather have it. Iba yung views. So, safe ka. Hindi ka tatanggalin ni Box. Thank you. Hindi kita tatagalin kasi di ba kasi you learn from them. Yun naman yung perspective ko. Marami akong ganyan sa paligid ko. Sanay ka na rin. And siya, kala ko sabi niya, isa na si Gabs doon. Pero, tama nga naman din. Oo. Okay Maganda. din. Iba yung Okay din. perspective. Okay din. Ako, nasanay na rin ako sa back pain eh. Siguro mawala na lang yung mga toxic people sa gobyerno ng Pilipinas. Yun. Wala lang. Mga Walang matitira. Gusto ko lang din yung ano Talagang magsalita ng ni mabait Karen. tayo. Karen Davila yung wish niya. Oo, no? Hindi, Cara David. Si Cara Cara David. Hindi. Yung nag-birthday sa Nag-wish niya si Cara David. Sorry. Huwag natin sabihin baka tayo baban. Yeah. Pero gusto ko magsalita eh. Hindi mo sabihin mo. Ayoko. Sa Pilipinas, meron naman tayong Bawal. freedom of Kung speech. nawala lahat ng toxic people sa gobyerno, walang matitira yan. Parang mo mauubos eh. Maubos. Para siguro kalahati ng ano. Ayan, so, Sir Herbert, siguro maganda na tayo kung mayroon kang gustong i-shoutout, Shoutout, may gustong batiin, Yeah. may gustong i-promote. Okay. Binabalik ko yung mga anak ko dyan sa Pilipinas, and then sa father ko, sa mga anak ko, then sa mga pamilya ko dyan, pamilya Rico, dyan sa Novaliches. And then shoutout din sa mga staff ko, si Jen, Renz, Aaron, si Cha, at si Heidi, at si Jacob. Thank you so much sa inyo lahat. Wala ka Wala ka bang ipopromote? Yeah. The Kabayang Healing Touch lang sa Oo, sige. Kabayang Healing Touch naka-promo po kami 279 per couple po. Matatagpuan po lamang dito lamang po sa may beside lang po siya ng Avenue Hotel, sa side lang po, Benluta, room 105. Magkano yan? 179 per couple. Oo, okay. Paano pag walang popol? May pupuntahan na kami. Paano pag walang popol? 99 dirhams lang po. 99. Saan mo si Janet? Sino yan? Ayan. Alam mo ba nagtatanong na sa akin? Sabi Sabi niya, sino yun? Sabi niya, hindi, karakter lang yung sa podcast. Sige, sige. Kaya joke lang. Hindi na siya nagtatanong. Tinuruan kami magsinungaling character daw. Bagsak pa rin yan. So, ilalagay natin sa description totoong totoong Facebook page ng The Kabayang Healing Touch para makita rin yung mga services nila at ngayon may ongoing promo sila. So, yan, take Ano mo na, advantage. Sir Rico, take this opportunity po to tell the people na kayo po talaga yung totoong... Yung original. wala naman tayong minimension na pangalan ng mga tao, pero sabihin nyo na po. Para mawala yung Para mawala yung confusion. dalilito yung ibang mga tao kasi. Yes, especially sa mga line namin nalilito, The Kabayang Healing Touch going to 7 years na po this itong May 7, nag 7 years po kami. The Kabayang Healing Touch, the first and legit modern technique in Dubai. Nice. Natagpuan lamang po sa Alriga, likod lang po ng Alansari Exchange. Then, tawag lang po kayo sa 058-576-5148. Ayan. 058-576-5148. Yan. So, wag na po kayo malilito. Ayan. May siya shoutout ka. Ako, ayos na. Box, may siya shoutout ka. Ayos na ako. Ayos na ako. UAE. Kabuhayo, pero ako may shoutout ako. Dito ba o dito? Dalawa si camera. Dito na lang. Maliwanag. Shoutout mga Kolokoy boys dyan sa Pariliyahan. Sa kanto. Alright. Let's go. Shout out. Sa mga nabanggit ni Sir Rico, kumusta kayo dyan? Okay po. Subscribe po kayo sa amin. Yes, syempre dapat.
Dapat aangat to. Panoorin Ilan ba ko yun? ang vlog. Pito. Dapat aangat ng pito Ang pito. Joke lang. Ayun. Ayan. So, yan. Maraming salamat sa panood. Hanggang sa susunod. Paalam! Bye-bye! Ayan. Natibot.